Chapter 1. Yaya Lingling and the Billionaires. Tuwing nakangiting lumabas si Lingling sa public restroom at pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Umikot pa siya para makita ang kabuuhan niya. Ang ganda ko talaga, sambit niya sa sarili niya. Kung sino ang tumutol ay tatadyakan ko, dagdag niya pa habang palingalinga siya sa loob ng cree dahil may 4 pa na pinto ang nakasarado. Baka mamaya may gumamit rin ng kabilang cubicle at narinig siya. At nang matanto niya na wala naman kaya napabuntong hininga na lamang siya at ngumiti ulit sa salamin. Tama naman ako na maganda ako ah. Bakit sila lang ba? Sabi ni nanay na dapat maging proud ka sa sarili, ipagmalaki mo ang sarili mo. Hindi ko nga alam kung hanggang saan ako o kailan magtatago. Ang mahalaga ngayon sa akin ay kasama ko si nanay. Hanggang nariyan siya ay alam ko na safe ako. Maging maayos din ang lahat, pero sa ngayon, e-enjoy ko muna ang buhay ko na malaya. Nasa mall kasi ako ngayon at may bibilhin at nang may nakita siya na binibenta na damit sa eskinita bago pumasok sa mall ay bumili siya, bukod kasi na maganda ang design ng dress na bulaklak na kulay light pink. Kaya ang saya-saya ng matandang babae na nasa 50 years old na dahil ako raw ang unang customer niya. At para makauwi na rin siya sa kanilang bahay ay tinulungan ko siyang magbenta at bago ko siya iniwan ay nakalahati ko na ang paninda niya ng mga damit. At ang binili ko sa kanya ay ito, pinalabhan ko agad sa laundry shop na nakita ko at dahil may dryer naman kaya madaling matuyo ang dress lalo at hindi naman kakapalan ang tela niya. Sinuot ko na dahil feel ko na masikip pala sa bewang ko ang suot ko na pants. Halos hindi ako makahinga, tumaba na yata ako, well, I don't care, masarap naman lumamon ng lumamon. Pagkatapos kong pagmasdan ang sarili ko sa salamin ay naglagay na rin ako ng konting makeup sa mukha ko. At nang makontento na sa sarili ay lumabas na ako ng banyo at agad nagtungo sa grocery store. Yes, hindi naman ako mamasyal sa malayo kundi dito lang sa grocery area at baka konting silip lang din sa ibang stall kung di ako mapagod kakaikot. Madali pa naman akong mapagod. Wala na kasing supply na pagkain sa cabinet sa unit kaya kailangan kong bumili. Hindi ko na isinama si nanay dahil may ginagawa siya sa bahay. Kaya ko naman at may budget pa ako na pera sa wallet ko. Gusto ko ring maging independent woman at paunti-unti ay ginagawa ko na. Malaki na ako, nasa point na ako ng buhay na hindi lahat ng bagay ay inaasa ko palagi kay nanay. Hindi naman ako disabled para hindi kumilos. Mas nakaka-proud pa nga ang may kapansanan dahil nagagawa nila ang mga bagay na akala ay imposible. Masaya ako habang namimili, umabot lang ata ako ng ilang minuto bago natapos, kung ano kasi ang nakikita na binibili ni nanay kapag siya ang nag-grocery ay leon din naman ang binibili ko. Akala ko noong una, hindi ko kaya, kalaunan ay natuto na rin. Hindi naman lahat ng bagay o trabaho ay alam kong gawin pero kung natutunan naman ng dahan-dahan ay napapangiti ka na lang sa sarili mo na may na-achieve ka na isang bagay. Thank you for shopping ma'am, come again. Thank you din, ani ko sa cashier. Ang ganda niyo po ma'am, see, tama ka nga Lingling, ang ganda mo. Gustong tumaas ng kanang kilay ko dahil sa sinabi ng babae pero pinigilan ko ang kilig kaya ngumiti ako sa kanya. Thank you po. Ikaw rin pa, dagdag ko dahil totoo naman na maganda siya, iba-iba tayo ng ganda and for me maganda lahat. Sa ugali ako bumabasi ng kapangitan. Hanggang sa natapos na rin ako sa grocery store at dahil may oras pa, iniwan ko muna ang mga pinamili ko kanina sa baggage counter bago ako bumalik sa condo unit hindi kalayuan dito sa mall. Naglalakad ako pagtingin-tingin sa mga stall, baka bibili na rin ako ng uulamin namin ni nanay para sa tanghalian, para hindi na siya magluluto. Hanggang sa may namataan ako ng mga children toys na boutique, biglang may naalala kasi ako na pagbibigyan ko ng laruan kaya dali-daling akong pumasok sa loob. Good morning ganda. Pinigilan ko na talagang mangisay sa kilig. Ang swerte ko yata sa suot ko na dress ngayon dahil napapansin nila ako. We're for sure binubula lang naman ako ng mga ito, business is business kailangan mong gawin pero malay natin kung tama pala ang sinabi niya. Nginitian ko ang nagsabi sa akin na maganda at nag-thank you bago ko sila ewan sa tapat ng pinto na glass sa butik nila. Hala, para siyang manika, oh, ako pa rin ba ang pinaparinggan niya? Hindi na ako lumingon na at baka ma-disappoint lang ako kahit marami namang nagsasabi sa akin ng ganyan. Ano po ang hanap ma'am? Toys for your kids po.
Tanong ng isang sales lady sa akin na makita akong may hinahanap. At nang makita ko na ang stall ng mga toys, lalo ang Barbie doll at teddy bear, ay itinuro ko na lang sa kanya gamit ang daliri at naglakad patungo sa area. Ngumiti lang siya at hinayaan ako dahil sinabi ko na titingin na muna ako. Baka kasi panay sunod siya sa akin at wala akong mapili dahil nadidistract ako na may nakasunod sa akin. Naghahanap ako ng magandang ay regalo at napangiti ako na makita ang isang pink teddy bear at nag-iisa lamang ito ng kulay at ang ganda pa at medyo may kalakihan. Parang sa isang iglap ay bumalik sa akin ang pagiging bata na mahilig sa toys at Barbie dolls. Yumuko ako ng bahagya para kunin ko ang stuffed toy na may kamay na maliit na kumuha rin dito. This is mine, biglang umusok ang tenga ko dahil sa narinig. At sino ang umaangkin sa isang bagay na ako na ang may-ari? This is mine. Binaling ko ang ulo ko para makita kung sino ang nagsasalita. Isang maliit na bata na nasa edad 4 to 6 years old at may mahabang buhok na straight at naka-headband na kulay pink, na may bilugang mata at mahabang pilik mata. Wow, totoong manika na ata itong nakikita ko eh. Kaso mata-ray na manika. Tinaasan ko siya ng kilay na masama ang tingin sa akin, pareho naming hawak ang teddy bear na kulay pink. What? This is mine, ako ang unang kumuha nito. Taas noo kong sinabi. But I saw it first. Ikaw ang unang kumuha because you have a long braso, and look at mine, ang liit. But still this is mine, mata-ray talaga nitong diin na siya ang una. Well, pumapatol ako sa bata. Alam mo pala na malaki ang braso ko, at faye, ako ang unang nakakita nito, so, sa akin na ito mapupunta, ako dapat ang nagmamay-ari nito dahil ako ang unang kumuha. Mayabang sabi ko, hindi pa rin namin binitawan ang kawawang teddy bear dahil nag-aagawan kaming dalawa. No, I saw it first. Aba, nagtataray talaga sa akin, ang liit na tao, sino ang nanay at tatay nito? No, I saw it first, pangungulit ko rin. What's happening here, Amalthea? Pareho namin nilingon ang nagsasalita sa gilid namin at ang tinawag na pangalan. Biglang tumaas pa ang isang kilay ko na makita kung sino ang nakapamewang na batang babae na masamang nakatingin sa akin. Pinagmasdan ko ang dalawang bata sa harapan ko, same sila ng mukha at height, so kambal pala ang mga ito. Kahit style ng damit ay same lang din, hindi lang same ng kulay. Ang batang Amalthea na ngayon ay mas hinigpitan ang paghawak ng teddy bear ay itinuro niya ako sabay irap ang mata at matalim ang tingin sa akin. Because someone is old here, na ayaw ibigay sa akin ang teddy bear. I saw it first and while I tried to grab it, she said she's the one who saw it first and grabbed it too, Lysithea. Aba, may kakampi na siya. Hindi naman ako nagpatinag sa dalawang bata na ito. Tulad ng sabi ko, pumapatol ako sa bata lalo kung pareho kami ng ugali. Nope, ako ang unang nakakita, so, dapat ako ang unang nagmamay-ari nito, binibini. Saad ko ng mahina para hindi kami makaagaw ng eskandalo sa mga staff at bumibili. Buti na lang at hindi rin sumisigaw ang mga batang ito kapag nakikipag-usap, mahinahon naman ngunit mata-ray nga lang, saan ba ang mga magulang nito? Tiningnan ko ang teddy bear na ngayon ay nasasaktan na dahil hawak ng bata ang ulo nito at ako naman ay ang dalawang paa. You're so old na lady? Why do you want teddy bear pa ba? Aniya sa isang bata na ngayon ay nilagay ang dalawang braso pa-cross sa kanyang dibdib habang masama ang tingin sa akin. Kung ka-level ko lang ang tangkad nila ay baka nagsabunutan na kami ngayon. Aba, makapagsabi ka niya na old. I'm only 23 years old no, fresh and virgin, at hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo na gumalang sa mga matatanda? Ibig sabihin, kung may lady first, dapat meron ding older first. Taas noo kong tanong sa kanilang dalawa na ngayon ay hawak ng isang bata na bagong dating ang teddy sa tenga. Kung buhay lang itong stuffed toy na ito, umiiyak na dahil nasasaktan. OMG, ang bad pala namin. So, you admit it na you're so old na, pero bata pa kami dapat sa amin na ito. Ang laki-laki mo na, maglalaro ka pa nito. No Kyle, agad ko nasabi dahil nga may pagbibigyan ako. Ngayon lang ako nagagandahan sa toys na ito, baka wala na silang stock, at pakiko ba kung pumapatol ako sa mga bata, sila nga, pumapatol sa matatanda. Kawawang nanay, gusto ng anak ang teddy bear pero hindi nila maibili,
Oo nga kaya nagtatalo, medyo mahal pa naman ang ganyan na laruan dahil nagsasalita sa loob, narinig naming tatlo ang dalawang babae na nag-uusap na dumaan sa harapan namin. Ano raw? Ako nanay. Lu, single pa ako oy. Akala yata nila na anak ko itong mga bata na ito at nag-aagawan kami sa pagbili o hindi ba nitong bear na pinag-agawan namin dahil wala kaming pera. Lu, ma'am, bibilhin niyo po ba? Ngayon naman ay ang staff na ang nagtanong na makita na hindi pa rin kami makapag-decide. Oo sana miss kaso ayaw ibigay ng mga bata sa akin. Gusto rin nila kaso ako ang unang nakakita, gusto ko kasi ng ganito. Saad ko at nag-puppy eyes pa para ibigay sa akin at halos hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ko kaya napangiti pa siya, anong nakakatawa. Tinaasan ko siya ng kilay at nakita niya iyon kaya yumuko siya with apologetic face. Sorry akala ko kasi, anak mo ma'am at nag-uusap pa kayo tungkol riyan. Aniya, I want this miss, at ayaw namin na siya ang mauna. We saw it first, so dapat para iyan sa amin. I got it because I saw it first, so ako na dapat ang may-ari. Sambit ko pa, hindi pa rin ako nagpapatalo sa mga paslit na ito. Saan kaya ang mga magulang ng mga bata na naiyan at pag-alagala dito sa mall na mag-isa? Ngumiti ang staff sa amin at tinuro ang bear na hawak namin, medyo ngumiwi pa siya na makita niya ito na halos wala ng kabuhay-buhay. Babies, and ma'am, we have a lot of stocks na same pa rin yan. Ani ng staff sa mahinahon na boses kaya agad kong binitawan ang laruan para hindi mapunta sa akin at bago ang makuha ko, lupaypay na talaga ang bear Patawad bear. Take it, sa inyo na yan, nope, sa, yun na ito. Gusto nyo yan sa inyo na yan. Kanina halos ayaw naming bitawan ng teddy bear pero ngayon halos nandidiri na kami dahil ayaw na naming hawakan. Kawawa naman talaga, ma'am. Babies. Actually po, display lang po namin lion at nasa stock room po ang mga dolls and lots of stuffed toys. Natigil ang pakikiusap ng staff nang marinig namin ang pagtunog ng cellphone sa isa sa mga kambal. Si Daddy, ani ng bata na wait sino ba, tung mga ito? Nakalimutan ko ang mga pangalan na binanggit nila kanina. Well, never mind. Isusumbong kita, nanlaki ang mata ko na tinuro ako ng bata na si Twin 1. Yan ang name ko sa kanya dahil nakalimutan ko ang pangalan at Twin 2 naman ang naka-red na dress. Ako, anong kasalanan ko? Basta, aba, may paikot pa ng mga mata, ang tatare naman ng mga ito. See that? I mouthed na sa sale lady kaya ngumiti siya sa sinabi ko. Yes daddy, masayang wika nila pareho. Hindi ko alam kung makikinig ba ako sa kanila habang may kausap sa phone which is ang daddy nila o tatakas na lang dahil baka isusumbong pa ako at dahil dyan walang seremonya na umalis na ako sa tabi nila. Sorry miss, sa kanila na lang po iyang teddy bear, nakalimutan ko palang wala akong pera. Pero, narinig mong sinabi ng mga bata doon sa tumawag, daddy daw, sa amin sa probinsya kapag tumawag ka na daddy ay rich dad ka at poor ako kaya sila na lang magbabayad kung may siraman sa teddy bear na lion. Nagmamadali kong sabi, yes daddy, nandito po namilog ang mga mata ko, ako ba ang tinutukoy ng mga batang iyan? Di na ako nagdadalawang isip na umalis at kumare pa ng takbo para hindi ako mahuli. Wala naman akong kasalanan kaya bakit ako hahabulin ng guard, pero buti na lang at wala naman. Kamuntikan ka na Lingling, kausap ko sa sarili ko. Nakahinga na lang ako ng maluwag habang hinihingal na tumigil sa tapat ng elevator at hinawakan ko pa ang dibdib ko dahil sa lakas ng tibok nito. Mabuti na lang nakaalis na ako sa mga bata na iyon at nasa kamay ko na ang panang grocery ko kanina na iniwan sa bagger area. Bitbit ang magsupot at pagbukas ng pinto ng elevator ay agad akong pumasok dahil wala namang tao pagsilip ko ngunit halos mapasigaw na lang ako bigla na may biglang sumulpot palabas na nanggaling sa gilid na katapat ng number kaya nabitawan ko ang dalawang supot. Nagkabungguan pa kasi kami sa mismong tapat na nakabukas na pinto, tumama ang noo ko sa matigas niya na dibdib. What the hell? Halos isigaw niya, baliuta. Umikot ang itim ko na mata dahil boses palang naiirita na ako. Nasa loob na ako ng elevator at siya naman ay nasa labas, may kausap yata sa phone. At nang nagkatinginan kami ay biglang lumino ang mata ko dahil bigla siyang gumagwapo sa paningin ko. Will you stop staring at me and get your things here?
Kunot-noo naman akong nakatingin sa kanya at napasinghap na lang ako dahil sa malamig na boses niya. Lu, ayos lang siya. Anong things? Nilingan ko ang tinutukoy niya na nalaglag ko raw at nanlamig bigla ang batok ko na makita ang lumabas sa supot, yung napkin ko, holy cow. San Pedro, higupin niyo na po ako sa lupa. Now na. Pero hindi ko pinapahalata na sobrang nahihiya na ako. Inirapan ko lang siya at nagmamadaling yumuko habang ang isang paa niya ay nakalagay sa pinto ng elevator para hindi ito sumara. May isang pack kasi na napkin na nasa gitna mismo ng elevator at ang iba ay nasa labas at meron pa sa mismong tapat ng paa ng lalaki. Haze, minamalas yata ako ngayong araw. Kanina yung mga kambal, tapos ngayon, ang halimaw na ito. Okay na, ani ko at nagmamadaling pumasok sa loob ng elevator. Umabot ng 5 segundo na hindi niya pa rin sinarado ang pinto dahil nakaharang pa ang kanyang paa. What? I said, okay na. Will you please, step out now? Saad ko pa na medyo pag-alit at mas lalo lang nagsalubong ang dalawang kilay niya. Tinaasan ko rin siya ng kilay gamit ang aking kaliwa habang nagtatanong ang mga mata kung bakit ganyan siya makatingin. Layan ba ang turo ng mga magulang mo sa you? What? Pinagsasabi nito. Nalinas na ako sa kanya, ang bigat pa naman ng supot na dala ko, gusto ko mang magreklamo pero hindi pwede dahil kagustuhan ko rin ita. Yes baby, I'll be there in a bit. Akala ko ako na ang tinatawag niya na baby, sa kabilang linya pala. Umirap ulit ako at pinindot na ang button ng elevator para makalabas na sa mall na ito. Bahala siya kung may pit ang paan niya o sapatos. Pagod na rin ako sa kakaikot at makipag-agawan sa dalawang paslit kanina. Tapos ngayon, dagdagan pa nitong, gwapo sana kaso suplado naman, Zay, sawa na ako sa ganyang mga mukha. Thank you ha, bigla niyang nasabi sa harapan ko bago siya lumabas ng elevator at natulala ako ng ilang segundo at bago pa magsara ang pinto ay may pahabol pa ako. You're welcome boss. Sigaw ko pero hindi na siya lumingon pa sa akin dahil may kausap pa rin siya sa phone. Ang sanggit mo naman boss. Kausap ko sa sarili ko. Nakakainis, sa lahat na pinamili ko ay ito pa talagang sanitary napkin ang nalaglag, nagkalat pa talaga sa harapan ng lalaki kung sino man iyon. Ano nangyari sa iyo at ganyan ang hitsura mo? Tanong ni nanay pagdating ko ng condo unit. Tinulungan niya ako na ilagay sa ibabaw ng lamesa ang mga pinamili ko na nasa supot. Paano kasi nanay? Alam mo, ang malas ko yata kanina sa mall. Sabi ko sabay nguso at kumuha ng tubig sa ref at nagsalin sa baso para uminom, pakiramdam ko kasi nawalan ako ng tubig sa katawan pagkatapos sa nangyari kanina. May kaaway ka, sino at ipabarangay natin? Natawa naman ako sa ipabarangay. Mga bata pa iyon para gawin ko ang bagay na iyan at yung lalaki kanina, iyon lang naman ang sinapit ko sa kanya. Napahiya ako sa harapan niya mismo. But wait, normal lang naman na bumili ng napkin pero shit talaga, nakakahiya talaga ang nangyari. Imagine sa dinami-rami na binili ko ay iyon pa pala talaga ang nahulog sa supot. Wala naman po, may nakapagbardagulan lang po ako ng mga bata, bibili sana ako ng teddy bear nanay para ibigay sa anak ng guard, yung batang maliit na kasama lagi ng lady guard sa baba. Oh, iyon, si Tisay, nasaan na? Bakit parang wala dito sa plastic, binigay mo na ba? Umiling ako sa sinabi ni nanay. Kaya nga, hindi na lang ako bumili dahil nakipag-agawan pa ako sa dalawang bata kanina, ako ang kumuha, gusto rin nila. Nagbabangayan pa kami. Iyan lang naman pala, ikaw ha, ayan ka na naman, nakikipag-away ka na naman sa mga bata. Hayaan mo na lang sila, pero nanay, anak, ang sabi ko diba? Maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Huwag mong sinasanay ang sarili mo na maging malupit sa mga bata. Mas lalo akong napanguso sa sinabi ni nanay. Hindi naman nanay, sila lang po ang makulit. But don't worry, sa pagmamadali ko kanina ay hindi ko na po pinilit pa na bilhin ang stuffed toy na iyon, sa kanila na iyon at bibili na lang ako ng iba. Saad ko para hindi na ako masermonan ni nanay. Pagkatapos kong tulungan si nanay na ilagay ang mga pinamili ko na stock na pagkain at canned food sa unit ay kinuha ko ang isang supot na may laman ng pang-hygiene at nagpaalam na muna na papasok sa kwarto para ilagay ko sa loob at maligo na muna bago kami kumain. Nilagay ko ang bag at ang plastic na bitbit sa ibabaw ng kama at nang mahadjap ko na naman ang plastic ay bigla ko na namang naalala ang lalaki kanina sa elevator.
Hayes, may baby na siya, so hindi na pala siya single. May girlfriend na pala iyan dahil sa baby ang tawag niya. Ang sweet naman nila, ginawa pang baby ang girlfriend. Wait a minute, paki ko ba kung may girlfriend na siya o kahit asawa at bakit ba, last na iyon na magkikita pa ang landas namin, no? Parang nahulog lang ang napkin ay ganito na ako nenas, kausap ko sa sarili ko. Bakit ba kasi hindi maalis-alis sa isip ko na nakita niya ang nahulog kanina? Ano kaya ang nasa isip niya, normal lang naman, di ba? Hayes, pero, in fairness ang gwapo niya. Ang tangos ng ilong at hot niya sa polo na damit. At bakit mo siya iniisip lingling? Gosh! Maligo na nga lang, halos patili kong sabi kasabay sa bunot ng aking buhok, hindi ko talaga alam kung anong hitsura ko kanina. Kaya siguro, galit na galit siya. And speaking of mga bata kanina, isa rin sila sa sumire ng araw ko, Hayes, kung hindi lang mga cute iyon ay baka napaaway pa ako lalo. Pupunta kaya ako ng bar mamaya. Ang sarap uminom, kaso wala akong kasama. Bahala na nga, susubukan ko na lang magpaalam kay nanay mamaya, sana payagan ako. Naligo ako at agad lumabas ng kwarto pagkatapos kong magbihis ng bagong damit. Halika anak at kumain na. Asterisk, opo may. Kumain ka ng marami para hindi mo na maisip ang nangyari kanina. Nanay, pwede po ba ako pumunta ng bar mamaya? Bar? Linam ka. Ano ba ang habilin sa layo, baka nakalimutan mo. Bumaba ang nguso ko dahil sa sinabi ni nanay. Kasi nanay, huwag matigas ang ulo, okay. Gusto mo bang uuwi kita sa probinsya? Agad akong umiling. Ayoko po, dito lang muna ako, mababait ang mga tao dito kaya nanay hindi na po ako magbabar. Mabilis kong sabi na hindi na nagdadalawang isip at nagsandok agad ng ulam para kumain. Good. Panipik. Pero nanay, kailangan ko pong maghanap ng trabaho sa Lunes nay, konti na lang po ang budget ko. Napalingon siya sa akin at may pagkamangha akong nakikita sa kanyang mga mata. Tama ba ang narinig ko? Ano ba ang trabaho ang hahanapin mo o gusto mo? Aba, ibang-iba na talaga ang nakilala ko na lingling. Mag-isip-isip ako kung ano nga ba ang hinahanap ko na trabaho. Kahit ano na'y basta malaki magpasahod. Aba, hindi dapat iyan ang isipin mo kundi basta mabait ang boss at mga tao na kasama mo sa trabaho. Ang sahod tataas lang yan kapag masipag ka, pero una mong tingnan at ihangad ay ang magandang community. Kaya di ba, tingnan mo, sa bahay nanay kaya gusto ko pong simulan na at tingnan kung saan ang kaya ko. Sige, ikaw ang bahala, basta maglinggat ka ha. Ang lagi kong sinasabi sa iyo, alam mo naman nasa syudad ka at wala sa probinsya. Opo nanay, nagkatinginan kami ni nanay at muli siyang umiling kaya tinawanan ko na lang. Ginasto ko ang lahat na ito kaya kailangan kong panindigan. Kahapon linggo ay naghahanap ako ng trabaho through online kaso di ko nagustuhan ang nakita ko. Kaya ngayon na Lunes ay agad akong nagpaalam kay nanay at tulad sa nakikita ko sa iba, the way sila na mag-apply ng trabaho na kung saan pinupuntahan pa talaga nila ang building o kumpanya na may wanted na nakalagay, kaya ganito ang ginagawa ko. Maghahanap ng trabaho. Marami akong napagtanungan, ngunit wala siyang magustuhan. Narinig ko na tumutunog ang cellphone ko na nilagay sa bag kaya agad itong kinuha at nakita ko ang pangalan ni nanay. Hello nay. Masayang wika ko. Ano, nakahanap ka na ba? Wala pa po nay eh. Kung ganoon, umuwi ka na lang kaya anak. Ako ang malilintikan sa, saan ka na ba at ay papasundo na lang kita dyan ng taxi. Nanay, huwag na po, paano ako maging independent nito kung hindi ko po susubukan. Dito lang naman ako nag-iikot sa may Pasig nay kaya huwag kang mag-alala. Na kung bata ka, kahit dalaga ka na responsibilad pa rin kita kaya nagsisinga ako na pinayagan kita kanina sa totoo lang pero pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil kako kamo na gusto mong maging independent. Naiiyak naman ako sa pag-aalala ni nanay sa akin. Kaya nangako ako sa kanya na uuwi ako na natanggap na sa trabaho and of course buhay pa rin ako na uuwi mamaya, alangan naman. 3 building na ang napuntahan ko and it's either hindi ko nagustuhan o full na sila or di kaya hindi maganda ang offer. Bumili muna ako ng tubig sa isang store at habang palingalinga sa paligid ay namataan ko ang isang malaking building sa harapan ko. Sila kaya, hiring? Wala sa sarili ko na tanong. Wala akong sinayang na oras at nagmamadaling naglakad patungo sa kabilang kanto.
Kulay red pa ang signal light para sa sasakyan at naka-green light pa ang para sa pedestrian lane. Dahil takot akong tumawid pero nilalabanan ko ang sarili ko. Patakbo akong naglakad patungo sa building para naman makahabol pa sa mga tumatawid at laking pasalamat ko na safe naman akong nakarating sa kabilang kanto. Dali-dali akong nagtungo sa malaking building na nakita ko kanina habang nasa kabilang kanto ako. Pinagmasdan ko muna ito sa labas at naaaliw na makita ang paligid. Mas malaki ito kesa sa 3 building na pinuntahan ko. Kulay gray ang kulay sa labas. Ang alam ko na mahilig sa ganyang kulay ay lalaki kaya baka nga, lalaki ang may-ari nitong building ngayon. Malaki ang hakbang ko at naghahanda sa matamis ko ng ngiti at nagtungo sa mga guard na nagbabantay sa entrance. Nakafocus lang ako na makarating sa harapan ni Kuya Guard pero kamuntikan na akong madapa na mabundol ako sa isang matigas na bato. Tuldok-tuldok. I mean matigas na dibdib. Again. Dali-dali akong umalis kung kanino man tong dibdib at tumangala para humingi ng sorry. What the heck? You. Turo ko sa lalaki, ikaw na naman. Nakakunot ang noo nitong nakayuko sa akin habang tinuturo ko siya. Me. How about me? Do I know you? Shucks. Kinilabutan ako sa malamig niya na boses, talagang boses niya iyan. Agad kong binawi ang kamay ko na nakaturo sa kanya. Do I know you? Or maybe, some of my flings. Pinagsasabi nito. Hindi no, flings ka dyan. Never akong makipag-fling sa isang girang na katulad mo, no. Sa LA I mean, ngayon lang tayo nagkita, pero parang nakita lang kita somewhere, dati ka bang Bold Star? Narinig kong tumawa ang kasamahan niya at sa ibang nakakarinig, shocks talaga, ano ba itong pinagsasabi ko? Excuse me, what did you say? Ha? Bakit, ano ba ang sinabi ko? Pagtataray kong saad sa kanya. Ewan ko ba, nakita ko siyang ulit, kumukulo bigla ang dugo ko, hindi niya ba ako nakilala? Pero di ba dapat, magpasalamat pa ako na hindi niya ako namumukhaan? Gosh Lingling, ano na naman tong eskandalo na pinasukan mo? Bold. Paano mo nasabi na dati siyang Bold Star, miss? Tanong ng isang kasamahan niya na kulay blue ang mata. Marunong magtagalog ha, in fairness, pero maririnig ko pa rin ang ibang accent. Bumaling ako sa kanya at matamis na ngumiti. Sa katawan niya at mukha po, parang may kahawig siya na Bold Star or baka ikaw nga, turo ko pero Gigi biglang ba naman tinakpan ang bibig ko. Come to my office and I'll show you how bold I am. What? No way. You're talking nonsense? Sa office ka magpaliwanag. Oh my gosh, tawagan ko na ba si nanay at humingi ng tulong sa kanya? Wait, what? Wala na akong magawa na bigla niyang hinatak ang pulsuhan ko at nagpadala na lang ako sa kanya kesa naman maputol pa itong isang kamay ko. Medyo nasasaktan ako sa hawak niya. Bumaling ako sa kasama niya pero nakangiti lang itong nakasunod sa amin. I mouthed him help pero nakita ko lang sa bibig niya ang salitang, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala, hindi yan nangangagat. Sambit niya pero hindi ako kumbinsido. Pinigilan ko ang lalaki. Hey, I'm sorry. Kung hindi totoo then sorry. Saad ko pero deadma lang ang gerang at mariin pa ring nakahawak sa pulsuhan ko. Pumasok kami sa elevator na hindi tinanggal ang kamay niya. Nakasunod pa rin ang lalaki sa amin habang nakapamulsa at sumisipol. Sumara ang pinto at mariin ang titig ko sa lalaki. Dahil malaki siya kaya nakatingala ako sa kanya at nang bigla niyang niyuko ang ulo niya sa akin. Isusumbong kita sa may-ari ng building na ito. Tinaasan niya ako ng kilay and ngumisi. At napaubo naman ang kasama namin na lalaki. Magsusumbong ka? Tanong ng lalaki sa akin. Aha! Magsusumbong ako sa may-ari ng building na ito na kinaladkad niyo ako. Friend mo siya diba at saksi ka kung paano niya ako dinala kasama niya. Kaya kayong dalawa ang isusumbong ko. Bakit ako kasama? Sa sumama ka, humahalaklak ito ng tawa. Hanep pare, sana kunin mo siya ni boss, ganyang palaban ang kailangan sa kumpanya na ito, diba? Saad ng lalaki at humahalaklak na naman ng tawa. Anong nakakatawa? Sok, hindi ito tatagal kung ganito ang kukunin sa kumpanya. Oh, sinong nagsabi? Ako dahil ako ang may we're here. Putol na naman ang lalaki sa akin. Lumabas kami ng elevator na hawak pa rin ako sa pulsuhan, mabuti na lang at hindi mabigat ang kamay nito ngayon at baka masaktan ako sa paghawak niya.
Pinilit kong kunin ang kamay ko pero ayaw niya talagang bitawan. Kung may gagawin ka talaga na masama sa akin, sisipain ko talaga ang bayag mo, loko ka. Wait, saan nyo ba ako dadalhin? Baka I'd mande kita ng ano. Harassment, natawa ang lalaking na may hawak sa akin. Hindi niya talaga ako namumukhaan ha. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya nang bigla itong huminto sa paglalakad at bumaling sa akin kaya halos napaatras ako habang napayuko ang aking mukha para hindi lang mag-abot ang mata namin. Baka gusto mong I'd mandarin kita. What? At bakit? Anong kasalanan ko? Maang-maangan ko. Anong sinabi mo kanina sa lobby? Isa akong dating bold star. Nasa mukha ko ba ang pagiging? Napakurap ako sa sinabi niya at para hindi mahiya ay ngumiti ako pero hindi abot hanggang tenga. Trabaho ang pinunta ko, bakit kamalasan na naman ang natanggap ko? Para kang pornstar? Are you? Nagtatanong lang ha, baka akala mo, direct to the point agad ang sinabi ko, so hindi mo pa rin ako makasuhan dahil nagtatanong lang really. Panipik. Guess so, Mr. Callisto. Huminto kami sa pag-uusap na may tumawag na boss at hindi naman lumingon ang lalaki na nasa harapan ko, marahil ay hindi siya ang tinawag. May mga applicants na po ang naghihintay sa room 23, ani ng boses ng babae. Sige, pupunta na ako, bigla itong tumayo ng matuwid at walang paabi na umalis sa harapan ko. Wala man lang palem, baliw iyon, siya pala ang tinutukoy. Lumingon ako sa babae na nagsalita kanina at ngumiti siya sa akin kaya nginitian ko rin siya. Napalingga pa ako sa paligid at wala na rin ang kasama na lalaki na bigla na lang nang iwan sa akin pagkatapos akong kinaladkad dito sa floor na ito. Miss, may hiring po kayo. Tanong ko sa babae bago ako talikuran. Yes miss, anong posisyon po? Kung ano po ang available miss, susubukan ko po. Sagot ko sa kanya. Okay miss, may hiring po sa 23 meron din sa room 30, malayo ang isa, kaya uunan ko muna ang malapit sa akin. Sige miss, saan po ako dadaan? Nakakalito po kasi Tanong sabay kamot ng ulo, ang daming kwarto kaya malilito ka talaga. Diretso ka lang po dyan, lumiko ka sa left side at magbilang po kayo ng 5 kwarto sa right side. Sa right side mismo, nariyan po ang room 23, may nakapila pa naman po, kung wala ng tao sa labas ay baka last interviewer na kaya pasok lang po kayo miss. Saad nito, sige miss, thank you. Alright po good luck. Masayang wika nito bago ako iwan dahil may pinapautos pa sa kanya ang head. Napanguso pa ako dahil nakalimutan ko nga palang itanong kung sino ang pangalan ng staff nila kanina na lalaki na naiinis lang sa akin na pinagkamalan ko siyang bold star. At bakit ko ba nasabi iyon? Kusa lang lumabas sa bibig ko, ganun. Hay nako na lang lingling. Sinunod ko ang instruction ng staff kanina, mabuti pa siya mabait sa akin. Nasaan na rin kaya ang lalaki na kasabayan namin kanina? At bakit ko nga ba sila hinahanap? Pero sa bagay, mabuti na lang na dinala ako ng lalaki rito sa building na ito, at least hindi na ako nahihirapan na makipag-usap sa guard at pumunta sa reception para magtanong sa receptionist. Lumiko ako sa sinabi ng babae at nakita ko nga na may nakapila pa. Agad akong nagtungo sa nakapila at pumila rin na mag-isa. Nag-a-apply rin po kayo? Tanong ko sa kasunod ko na babae, lumingon siya sa akin at tumango. Nagpasalamat na lang ako at natahimik, dahil busy siya sa kanyang cellphone. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ng bag ko na sling bag at 10x si nanay, gusto ko sanang tawagan siya kaso baka maingyan ang mga tao na narito na nagpa-practice din ng kanilang question and answer portion para mamaya sa interview nila. Nanay, mamaya na po ako uuwi nay, nasa pila pa ako sa isang building na nakikita ko kapag pumupunta tayo sa mall, yung kulay gray na parang heart shape ang gawa ng building, mag-a-apply pa lang ako ng trabaho. Text kita po kung natanggap ako. Wish me luck po, I love you. Then sent. May lumabas na babaeng nasa mid-30s at naka-office uniform, may tiningnan sa papel na hawak niya ngayon at tinawag mga applicants kaya kanya-kanya nang pasok ang iba sa loob at sa kasamaang palad hindi pa ako kasali. Narinig ko na tumunog na ang tiyan ko, ngayon pa talaga ako nakaramdam ng gutom na nasa loob na ako ng building. Haze, naku na lang talaga. Okay malas ko naman yata, noong isang araw pa ito, hindi kaya malas ako sa lalaki kanina.
Pangalawang beses ko na siyang nakita, so, ibig sabihin, naging malas ako dahil sa kanya. Mag-a-apply ka rin ba, miss? Bigla akong tumayo na may nagsalita sa harapan ko. Ha? Ay oo miss, kung meron pa pong available or wala pa kayong napili sa mga nauna, sana wala pa at baka ako na nga ang hinahanap nyo, saad ko with smiling face. Nakita ko kung paano tumaas ang kilay niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Mas lalo akong tumayo ng matuwid para ipakita sa kanya na pwede akong pang-model sa tangkad kong ito. Nasa 100 applicants lang ang kailangan namin at lamps ka na, so, huminto ito sa pagsasalita na marinig na may tumawag sa kanya sa loob. Agad siyang pumasok at ako naman ay bagsak balikat na napaupo muli sa silya na bakal na nakalagay sa labas ng room 23. Ganito pala ang pakiramdam na palaging rejected sa trabaho, wala sa ganda o ayos. Kung hindi para sa akin ay hindi talaga para sa akin, saklap naman. Tatayo na sana ako para umalis na lang at umuwi, baka tama nga si nanay, baka hindi pa ako handa kaya ang tadhana na ang umayaw sa akin. Miss, aalis ka na. Nilingan ko ang nagsalita, palingalinga muna ako sa paligid at baka hindi naman ako ang kinakausap niya. Ako po, panigurado ko. Wala nang ibang tao rito sa labas bukod sa iyo at sa akin, so yeah, I'm talking to you. Pilosopo niya pang sambit. Nginitian ko na lang para hindi ako malasin kung papatulan ko pa. Oo sana miss, dahil sabi nyo kanina na 100 lang ang tinatanggap nyo. Well, kanina yun miss, but we confirmed that he changed his mind, so, come with me, where po? In his office, hala, office agad and his. Patay, baka masungit na lalaki ang mag-interview sa akin, pero dahil gusto ko ito kaya ito ako at nakasunod pa rin sa babae. We're here, turo niya sa isang pinto. Ah, oh okay, panipi. Wait, pumasok siya sa loob pagkatapos nitong kumatok sa pinto na kulay gray at naiwan lang muna ako sa labas habang hawak ang aking folder na may laman na biodata. Tinulungan ako ni nanay sa mga ito. At dahil sanay na siya ay madali lang sa akin na makahanap ng mga possible requirements sa isang company. Pasok ka na miss, bigla naman akong nagulat na agad siyang lumabas sa pinto. I'm sorry, nagulat ka tuloy, pasok ka na miss and Mr. Callisto is waiting for you inside his office. Dito ako mag-interview, with Mr. Callisto. Sige miss, thank you, saad ko at halos itulak niya pa ako papasok sa loob. Wait. Close the door, natigilan ako sa paglabas ng pinto na may narinig na naman ako na familiar na boses. I said close the door, lumingon ako sa pinanggalingan ng boses at laking gulat ko na siya na naman ang nakita ko. You again, turo ko sa kanya. Siya nga, hindi ako nagkakamali. Yeah, me again. So, why are you here in my building? Building? In my building? The heck? Ikaw po ba ang may-ari ng building na ito? Exactly. Aniya habang nakaupo sa kanyang office chair habang ang kanang kamay ay nasa ibabaw ng table at panaytap ang kanyang daliri habang nakatingin sa akin. Wow ba, bakit hindi niyo po sinabi? For what? Para bawiin mo ang sinabi mo na isa akong bold star. Naalala niya pa rin iyon. Hindi naman, kasi question naman po ang sinabi ko, pero kung di naman totoo then sabihin niyo lang po sa akin. Sige palingling, ipagtanggol mo pa ang sarili mo. What if sabihin ko na tama ka, napanganga na lang ako sa sinabi niya. So, confirm nga. Now, are you scared now? Ang bilis kong umiling. Hindi naman, mas nakakatakot po yata kapag sinabi mo na killer ka, di ba? Natawa siya sa sinabi ko. Tama naman di ba? Magsasalita pa sana ako pero natahimik na lang dahil baka ano ang masabi ko. So, you are here for what? Siya ang unang bumasag ng aming katahimikan. Binigay ko sa kanya ang biodata at ibang requirements, ayon sa habili ng staff sa akin at sasagutin ko na lang ang mga katanungan niya kung may tanong pa. Wala pa akong experience sa trabaho dahil first time ko, pero madali lang naman akong matuto. Umabot ng ilang minuto na tinititigan niya ang biodata ko. Hindi ko akalain na ganyan pala siya kabusisi sa mga papasok na trabaho sa kanya. Naninigurado at baka hindi tama ang nakalagay. Nakahanda ang matamis ko ng ngiti at hindi na ito binago pa, habang nakatayo lang ako at nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Medyo nangangalay na ang mga paa ko pero titiisin ko na lang lalo at hindi naman siya nagsabi na umupo ako. Ang damot naman ng upuan nito.
Hindi ko naman akalain na ganito pala katagal. Tumangala siya sa akin at timing na nakangiti pa rin ako, kamuntikan ko na sana isarado ang bibig ko at baka may langaw na pumasok o di kaya lamok. Wait, meron ba iyan sa kanyang office? Wala naman siguro. Lingling Montaño, are you related to someone else? Po, bigla akong kinabahan sa tanong niya. No po, si nanay ko lang po, ang kasama ko sa condo unit. Related ko naman si nanay tinitigan niya ako sa mata at tumango bago binalik ang tingin sa biodata ko. Maya-maya ay natapos na rin siya sa kakatitig sa picture ko, sa buong laman ng biodata. Iniwan niya ito sa lamesa at sumandal sa kanyang office chair habang ang isang kamay ay nakapatong sa lamesa at nakatap na naman habang nakatitig sa akin. Dahil nakatiklop ang long sleeve niya hanggang siko ay kitang-kita ko ang mga ugat nito sa kamay. Ang haba pa ng daliri, kalahati lang ata ang haba ng daliri ko sa kanya. At bakit ko iniisip ang daliri niya? Yuck! There's only one question I need to ask you, Miss Montaño, and that is, why do you need this job? I don't need a long explanation, all I want is the short reason why you want to work with US. Hay salamat, ibang-iba itong tanong niya at madali kesa sa mga nauna kong ina-applyan na trabaho. I don't have enough money, that's why I need to find a job, sir. Sabi ko sa kanya. Then, why should we hire you? Based on your biodata, no experience in any job because you had just finished studying. Right. Yes sir. Pero isa sa requirements namin ay ganyan ang hinihingi, hindi ko alam kung ano ang isasagot. I am a fast learner sir, and, stop. Po. I said stop explaining, Miss Montaño. Tumahimik ako dahil sa sinabi niya. Akala ko nga pagkatapos niya akong pinahinto sa pagsasalita ay palalayasin na ako pero marami pa siyang tinanong sa akin about strength, weakness, everything na related sa trabaho pero pagkatapos ng lahat, nagsabi lang ito na tatawagan na lang ako via phone call kung tanggap na ba 1/3 ako o hindi sa trabaho. Bagsak ang balikat ko na naglalakad patungo sa pinto ng office para makalabas na. Wait, Miss Montaño, narinig ko ang pagtigil niya sa akin. Huminto ako at binalingan siya pero laking gulat ko na nasa harapan ko na pala siya. Bakit wala man lang akong narinig na ingay na tumayo siya sa kanyang office chair or hindi ko na lang binigyan pansin kanina dahil sa iniisip na baka hindi nga ako tanggap. Napaatras pa ako ng kaunti kaya kamuntikan pa ako ma-out of balance at mabuti na lang nahawakan niya ang braso ko. So thank you, namimigla ka na lang po kasi Kanina nandoon ka tapos ngayon, nariyan ka, saad ko. Kung hindi lang ako naghahanap ng trabaho ngayon ay baka nasinghalan ko na ito o di kaya nasipa. May kailangan pa po kayo. Tanong ko rito habang pinipilit ko ang sarili na maging normal ang boses but I failed. I saw how he looked at me na parabang anytime ay kakainin niya ako habang buhay pa. My goodness, dati ba itong vampira? Mahilig ka ba sa bata? Napakurap ako sa tanong niya, secretary or ibang posisyon ang hinahanap ko sa kumpanya nila tapos ngayon. Umiling ako habang iwinagayway ang aking kamay. Hindi po sir. Sagot ko, medyo lumalayo ng kaunti sa kanya. Parang nanunuot na kasi sa ilong ko ang pabango niya at baka mamaya niyan ay hahanap-hanapin ko pa. Baka hindi ako makatulog nito mamayang gabi at kasalanan pa ng lalaki na ito. Sayang, mahilig pa naman ako sa bata. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Edi wow po sir, bagkus na sabi ko dahil hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nakita ko kung paano nagdilim ang kanyang mata, marahil sa sinabi ko. Tama naman ako ng sagot. Wow, at mahilig ka sa bata ako kasi matanda. Ang hanap ko kung may pakakasalan man ako, ayoko ng bata, wanna know why? Dahil sakit sila sa ulo at baka mamaya ako pa ang maging kawawa dahil nag-alaga ako ng mas bata, pa sa akin tapos hindi naman responsible. Kung ganyan ang mapapangasawa ko ay magkakasakit lamang ako. Paliwanag ko at nakita ko kung paano gumalaw ang gilid ng labi niya na para bang pinipigilan niya ang sarili na matawa. At hindi na nga ako bumilang ng ilang segundo dahil tawang-tawa na talaga siya. Kaya nakasimangot ako, sa inis ko ay tinalikuran ko siya at pumunta sa pinto. Bago ko sinarado ay nakasimangot akong binalingan ang may-ari pala ng building na ito. Baliw,
Sigaw ko at walang pakialam kung may nakakarinig man kaya galit siyang huminto sa kakatawa at masamang tumingin sa akin. At bago niya pa ako maabyutan ay kumare pa na ako ng takbo patungo sa elevator para makababa na at makalabas sa building na ito. Nakakainis na talaga, parang minamalas na lang ako lagi kapag nagkikita ang landas naming dalawa. Noon, sa elevator, ngayon naman dito sa kumpanya niya. Makauwi na nga lang at baka mabaliw ako sa naging kapalaran ko sa araw na ito. Lunes na Lunes bago ako sumakay ng taxi pauwi ng bahay ay pupunta na muna ako isang convenience store na nakita ko sa tapat ng building. Dahil sa nangyari sa loob ng kanyang office sa lalaking iyon ay uhaw na uhaw tuloy ako at kailangan ko ng tubig. Miss Montaño, natigilan ako na may tumawag sa akin. At hindi lang Lion, familiar pa ang kanyang boses. Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses at tama nga ako, naglalakad ang lalaki patungo sa akin at bigla akong natakot dahil baka bigla kong huliin at ipapulas dahil sa pagtawag ko sa kanya na baliw. Kaya bago niya pa ako maabyutan ay tumakbo na naman ako patungo sa pedestrian lane para makatawid sa kabila pero bago pa ako makarating sa dulo ng pedestrian lane ay may narinig akong parang bumangga at tili ng mga taong nakakita. At nang lingunin ko ay halos nanlamig ang kalamnan ko na makita kung sino ang nakabulagta sa kalsada ang lalaki. Anong nangyayari sa iyo at noong isang araw ka pa balisa? Tanong ni nanay sa akin. Ano ba talaga ang nangyari sa lakad mo noong nakaraan? Pinayagan kitang umalis dahil sa tingin ko ay kaya mo na pero nitong huling alis mo ay para kang takot ka o ano. Dagdag pa niya, nasa kwarto ako at hanggang ngayon minsan lang akong lumalabas ng bahay. Nginitian ko si nanay at binalik ang atensyon sa binabasa ko na libro. Wala naman nanay, nag-iisip lang po ako kung saan na naman ako maghahanap ng trabaho. Saad ko kahit kalahati na rason ay hindi tungkol sa paghahanap ng trabaho. Naalala ko kasi palagi ang nangyari sa lalaki, hindi ko na alam kung kumusta na siya dahil pinigilan na ako ng ilang guard sa building niya nagtatrabaho na makalapit, basta umalis na rin ako noong dinala na ito sa hospital. Iyan ba? Ano ba ang gusto mong trabaho? Nakapagtapos ka naman ng business course, may iba ka pa ba na gusto? Kahit ano nanay, napili ko iyan kasi nga, alam ko kaya tinatanong kita kung ano ba talaga ang gusto mo na trabaho. Kahit ano ba, gusto mo bang maging yaya? Yaya, oo yaya ng mga bata. Magbantay at mag-alaga ng bata. May kilala ako na kumare na nagtatrabaho sa mayamang pamilyang ito at ayon sa sinabi niya naghahanap siya ng yaya sa mga bata dahil ang yaya nila ay uuwi na sa kanilang probinsya dahil may emergency, paliwanag niya. Then, anong gagawin ko po? Wala rin po akong experience tungkol dyan. Pero parang gusto ko ring subukan iyan nanay. Panipig. Sure ka na? Parang lahat na lang ata na sinabi ko na trabaho ay gusto mong subukan, mas lalo akong napangiti dahil sa sinabi ni nanay. Oo nanay para may memories ako na nagawa ko iyang bagay na iyan. Pero ang tanong kung kaya mo ba alagaan ang anak ng magiging amo mo kung sakali. Natahimik ako sa sinabi ni nanay at napabuntong hininga na lamang umiling ako sa kanya. Hindi ko po alam nanay kung kaya ko pero depende po yata iyan sa edad ng bata, di po ba? Sige po nanay kung meron po, try ko po, kung hindi then gagawan na rin agad ako ng resignation letter. Masayang wika ko at umayos na ako ng upo sa kama para ayusin ang sarili ko at bumaba para sabay na kaming kumain ng merienda sa kusina. Kahit papano sa pag-uusap namin ay gumaan ang loob ko at nawala ang lalaki sa isip ko pero ngayon bumalik na naman. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Kasalanan ko ba? At kung kasalanan ko edi sana may humahabol na sa akin na pulis ngayon pero wala naman. At bakit ba kasi hinahabol niya ako? Tumakbo ako dahil baka ano pa ang gagawin niya sa akin. Kahit sabihin natin na siya ang may-ari ng building na iyon ay minsan may masama pa rin na tao sa mundo. Paano kung isa siya? O di kaya nag-overthink lang ako? Hayes bahala na nga siya, sana pala pinuntahan ko sa hospital para malaman kung buhay pa ba talaga. Hindi naman ako advance mag-isip lalo at ang sabi ng nakakita na buhay pa raw ito pero kasi minsan kapag dinadala sa hospital ay dead on arrival na. Hayes, bakit ba ako nakokonsensya? At bakit ko ba nga siya iniisip? Hoy bata ka, napaigtad ako sa gulat dahil sa pagtapik ni nanay sa balikat ko. Nanay naman, sa tulala ka na naman pupunta na lang tayo ng doktor para ipatingin ka, baka may nangyari sa iyo noong umalis ka at hindi mo lang sinabi sa akin.
Oh, ganyang tingin, kilala kita. Napanguso ako, pinigilan na umiyak. Hanggang sinabi ko rin sa kanya ang nangyari. Sana sinabi mo agad sa akin para nagpaimbestiga natin at baka may gagawin pala na masama ang lalaking iyon. Alam mo ba na marami ngayong business owner na masama ang ugal? Kaya mag-iingat ka. Tumanggo ako kay nanay at tama siya, pareho kami nang naiisip. Mabuti na lang talaga na nakatakas na ako sa office niya pa lang. Pero nabangga siya, kawawa naman. Kanina, kumampi siya sa akin pero ngayon naman ay nag-aalala siya sa lalaking iyon. Sino ba talaga love ni nanay sa aming dalawa ng lalaking iyon? Hayes, wala akong ginawa buong araw kundi ang magbasa o di kaya tinulungan si nanay na magligpit. Nagbabasa rin ako ng messages sa phone kung may oras. Dahil bukas ay linggo kaya nagre-ready ako ng damit para susuotin ko sa pagsimba. Sunod ko namang inayos ay ang sling bag para dalhin bukas, ngunit kanina pa ako nagtataka kung bakit hindi ko napansin ang wallet ko. Nanay, oh, sagot nito pagkatapos akong hatiran ng gatas. Have you seen my wallet po? Wallet? Hindi ba naman, naglilinis ako, wala akong nakita sa sahig o saan man. Nawawala, parang, hala ka riyan, yung mahahalagang documents ay baka nilagay mo sa wallet mo. Aniya at tinulungan ulit akong maghanap. Hindi naman yaya, picture ko at pera ang anden. Noong last mo na alis at umuwi ka baka naiwan sa sasakyan, nagtaksi ka di ba? Tumanggo ako sa sinabi ni nanay. Last kong alis ay yung nag-apply nga ako at pupunta sana ako sa convenience store pero hindi natuloy dahil may tumawag sa akin. At iyon nga siya, and then nung umuwi ako ay wala na sa isip ang wallet ko at ang binigay na sukli sa driver ay galing sa bulsa ng bag ko na dala, hindi sa mismong wallet ko. Hindi ko alam nanay, baka nga nahulog sa taxi or what. Mabuti na lang at wala kang ibang nilagay doon bukod sa sinabi mo kanina na pera at picture mo, meron pa nanay, ano naman? Silly po, sabi ko sabay bumisnis. Silly? Para saan? Para ma-prank ko po kung sino man ang magtangka na kumuha ng wallet ko, kung nakawin man ay silly ang makikita nila. Di ba, ang saya-saya nanay? Napailing na lang si nanay sa akin. Mga kalokohan mo talaga sa buhay, hindi ko minsan mahulaan, saad niya at natawa na rin. Umalis si nanay at nanatili ako sa kwarto ko. Natatawa pa rin. Nanghihinayang sa wallet pero hindi ko lang maisip kung ano ang maging reaksyon ng kumuha noon kapag nakita niya ang laman. 3 beses na tumutunog ang alarm clock at kanina ko pa pinapatay pero ngayon ay hindi na pwedeng ipagliban. Ano na, sasama ka sa akin o hindi? Kanina ka pa ginigising ng alarm clock mo pero nariyan ka pa rin at nakabaluktot sa kumot mo. See, kung ang alarm clock ay pwede akong gisingin pero matatahimik ko, ngunit kasalungat naman kapag si nanay na ang gigising sa akin. Sasama nanay, wait lang po at magbibihis na po ako. Sabi ko pero nakatihaya pa rin ako sa kama. Bahala ka riyan, malapit na mag-alas 8 at nariyan ka pa rin sa kama mo. Nakapagbihis na ako at makakain, ikaw nasa panaginip mo pa, agad kong dinilat ang aking mga mata at matamlay na bumangon. Hindi pa ako umalis sa kama at nakaupo lang. Malapad ang ngiti ko kay nanay dahil may naalala. Nasa kwarto ko ito at binubuksan ang glass window sa kwarto para magising na talaga ako. Nanay, ang ganda kaya ng panaginip ko, may trabaho na raw ako at ang bait-bait ng amo ko saka ang mga anak niya. Ang lamang sa akin, grabe namang panaginip iyan, sana magkatotoo, dahil kaakibat ng panaginip ay kabaliktaran. Napanguso ako habang nakatitig sa cellphone ko. Marahil ay tama rin si nanay. Pero binaliwala ko na lang at think positive pa rin ako. Malay ko kung baliktad din pala si nanay at tama ako. Let's see nanay. Kung wala po akong future sa pag-aalaga ng bata ay iba naman ang gusto ko ha. At ano na naman iyan, wait a minute, gusto mo lang talaga magtrabaho para may experience ka sa mga ganyan. Natawa ako sa tanong ni nanay, ganoon na ako sa sarili ko. Maybe po, nililisto ko na nga sa aking wishang jumal ang mga gusto ko po. Tumingin si nanay sa akin at napailing. Alam ko naman na alam niya kung ano iyon dahil hindi naman ako nagtatago ng secrets kay nanay. Lahat alam niya ang tungkol sa akin. Nabasa ko nga, sa lahat siguro na tao na nakilala ko ay iba ka. Wala akong ibang hiling sa iyo kundi ang maging masaya ka sa gusto mong subukan sa buhay mo, pero kung magsawa ka na then sabihan mo ako. Alam mo na kung bakit, si nanay bago ako iwan sa kwarto para makapagbihis na.
Kaya masaya ako na bumangon sa kama at nagtungo sa banyo. Kung wala siguro si nanay ay hindi ko alam ang gagawin ko, salamat na lang at lagi siyang nakasuporta sa akin. Pagkatapos kong maligo ay humarap ako sa square na salamin sa banyo para mag-blower ng buhok, kailangan paglabas ko ay tuyo na ang buhok ko. Nagmamadali ako sa mga kilos at baka liwan ako ni nanay. Malapit lang naman ang simbahan sa amin at pwede na akong pumunta pero nakakahiya kung ako lang ang mag-isa ang pupunta sa simbahan, hindi kasi ako sanay na papasok at walang kasama. Suot ang light blue na plain casual dress hanggang tuhod. Kinuha ko ang sapatos ko na kulay white at sinuot, handa na ako kaya ang bag na inayos ko kagabi ang last ko na kinuha sa maliit na nakalagay sa maliit na table sa kwarto ko. Napabuntong hininga na lamang ako na maalala ko na naman ang wallet ko na hindi ko maalala kung saan ko nilapag o nahulog noong araw na iyon. Di bale na, konting pera lang naman ang laman noon at iyon nga lang may picture ako roon na nilagay at kahit hindi ko nakikita ang magiging reaksyon sa kung sino man magka-interes na buksan iyon, may picture pala ako na kumakain ng cake at naglagay ako ng konting cake sa gitna ng ngipin ko at nakangiting nakatingin sa camera. Tawang-tawa pa ako kapag iyon ang makikita ko pagbukas ng aking wallet pero ngayon. Namumula ako sa kahihiyan na malamang buksan iyon nang kumuha at pagtawanan ang litrato ko at kung magsawa, kunin lang ang mahalagang gamit tulad ng cash at itapon kasama ang mukha ko kung saan. Di ba ang saklap at ang sakit pa ang ginawa? Bakit ko ba kasi hinayaan na hindi nakasarado ang bag ko ng maayos? Nanay, I'm ready. Tawag ko sa kanya. Mabuti naman, akala ko matagal ka pa at aalis na lang ako mag-isa, aniya. Nagmamadali na nga ako nanay para makahabol ako sa iyo. Let's go. Iniaya ko at agad naman kaming umalis ng bahay. Plano namin na sa labas na kami kakain ng agahan at lunch mamaya after ng mass. Pagkarating namin sa simbahan ay halos puno na rin ang mga taong nagsisimba. Kaya sa panghuli na upuan na lang kami nakaupo, ang mahalaga may bakante pa para kay nanay. Medyo matanda na siya kaya hindi niya na kaya na matagal na nakatayo. Lalo at hindi pa nagsimula ang mesa. Let's sit here, there is an empty seat here. Narinig ko na may nagsasalita na boses bata malapit sa tabi ko at paglingon ko sa bandang kaliwa ko nga ay may dalawang bata na nagtuturo kung saan sila uupo. Tumaas ang isang kilay ko na mapasino ang mga ito. Same color ng damit at hairstyles. Can we you? Kayo nga, sa daming bata na pwede kong makita, sila pa talaga. Is this a coincidence? Nagsisimba rin pala sila. Panipi.